Pinahayag ng Iran ang nuclear warning sa kanluran pagkatapos ng anunsyo ni Putin. Handa kaming harapin ang mga mapagmataas na bansa, sabi ng nuclear chief ng Iran. Nagbabala ang Iran sa kanluran matapos ipahayag ng Russia ang kauna-unahang tactical nuclear weapons drill. Sinabi ng nuclear chief ng Iran na si Mohammad Islami na handa ang bansa nila na harapin ang pangingibabaw ng mga mapagmataas na bansa sa larangan ng nuclear energy. Ang mga komento ay dumagsa sa gitna ng mga paratang na ang programa ng Iran ay lumihis patungo sa mga layunin ng militar. Tinanggihan ng Islamikong Republika ang mga paratang laban sa programang nuclear energy nito. Diniin ng Iran na ang doktrinang nuclear nito ay hindi pinapayagan ang anumang nuclear activities nito alinsunod sa mga alalahanin sa relihiyon at moral. Ang pagiging non-diversion ng programa ng Iran ay napatunayan sa pamamagitan ng hindi mabilang na mga ulat na ginawa ng International Atomic Energy Agency. Narito ang pahayag ni Mohammad Ismail, ang head ng Iran's Atomic Energy Organization. Handa kaming labanan ang pagiging arogante ng mga mapagmataas na bansa at ilipat ang aming mga teknolohiya sa ibang mga bansa. Ang paggawa nito ay makakatulong na masira ang umiiral na mga hadlang at mag-ambag sa paglitaw ng isang bagong scientific order. Ang internasyonal na kumperensyang nuklear ay mahusay na na-received sa kabila ng pressure na inilalapat ng imperialistang establishmento. Iyon ay nakatuon sa pagpigil sa pagsasakatuparan ng mapayapang layunin ng programa ng enerhiyang nuklear ng Iran. Ang aming layunin ay ipakita ang antas ng siyensya at teknolohikal ng Iran sa mundo sa pamamagitan ng mga artikulo at tagumpay na ito. Noong ika-6 ng Mayo, sinabi ng Russia na magsasagawa ito ng military drills gamit ang tactical nuclear weapons. Isasama nila ang pagsasanay para sa paghahanda at pagdeploy ng mga non-strategic na sandatang nuclear. Ang mga pagsasanay ay inilaan upang pataasin ang kahandaan upang matupad ang mga gawain sa labanan. Sinabi ng Kremlin na ang mga pagsasanay sa militar ay iniutos ni Pangulong Vladimir Putin. Sila ay tutugon sa mga pahayag ng mga bansang kanluranin at miyembro ng NATO tungkol sa pagpapadala ng mga tropa sa Ukraine na sinalakay ng Russia mahigit 2 taon na ang nakararaan. Dumako naman tayo sa mga balitang naganap sa iba't ibang dako ng mundo. Binabago ng teknolohiya ang paraan ng pamumuhay at pagnenegosyo ng mga tao. Ngunit ang mga pinagmulan ng mga bahagi at materyales nito ay mahalaga rin. Ang modern societies, economies at maging ang mga armas ay umaasa sa mga kritikal na mineral upang gumana. Nagkataon na ang Africa ang tahanan ng 30% mga kilalang kritikal na mineral sa mundo at gusto ng Amerika na mag-top sa marketplace na iyon. Ang problema ay tinalo ng Chinese ang lahat sa isang suntok lamang. Sa loob ng mahigit 1 dekada, kaliwat kanan ang pagpirma ng Beijing sa mga deal at itinatayo ang mga infrastructure na kinakailangan para kunin ang mga yamang mineral na iyon. Nag-pledged ito ng daan-daang milyong dolyar upang itayo ang isang mega railway na tumatakbo mula sa Atlantic diretso sa gitna ng Africa, isang daanan na kilala bilang Lobito Corridor. Ang lugar na dinadaanan ng koridor ay mayaman sa tanso, ginto at cobalt, ngunit mayaman rin ito sa conflict, sakit at kaguluhan. Hindi rin eksaktong stable ang kapaligiran para mag-set up ng mga shop. Ang China ay gumagawa rin ng waves. Nakikipag-ayos ito na kunin ang mga operasyon ng Taraza Railway na tumatakbo sa kabilang direksyon mula Africa hanggang Asia Pacific at sa gayon ay ipapadala ang parehong mga kritikal na mineral sa China. Parehong kailangang gawin ng Amerika at China ang mga bagay na naiiba dito. Hindi sila maaaring kumilos ng unilateral gaya ng ginagawa nila sa ibang lugar. Kung tratuhin ng walang ingat ang alinman sa mga koridor, ay maaaring ang huling hintuan bago magising ang Amerika mula sa pagkakatulog nito. Tinatawagan nito ang China na pigilin ng Africa. Ang pinagmulan ng friction stems ay nagmula sa mga kritikal na yamang mineral na nakabaon sa ilalim ng lupa.
Lahat mula sa F-35 jet hanggang sa mga EV na baterya at wind turbine ay umaasa sa mga kritikal na mapagkukunang ito. Kabilang sa mga mineral na ito, ang mga rare earth, bauxite, chromium, lithium, manganese, platinum at iba pa, mga bagay na kung saan ang Africa ay may higit na kasaganaan. Ang southern half ng kontinente ay mayaman sa mga mapagkukunan na humuhubog sa modernong buhay. Tumatakbo mula sa Democratic Republic of Congo hanggang South Africa, ang isang siksik na konsentrasyon ng mga lugar ng pagmimina na kilala bilang mineral belt. Hindi lamang ang density ang mahalaga, mahalaga din ang mataas na kalidad ng grado at ang infrastruktura na nagdadala ng mga resources sa bukas na karagatan para sa pag-export. Gayunpaman, napupuno ng kagubatan ang tanawin, kaya't kakaunti ang infrastruktura ng kalsada at riles, kahit na ang mga lugar ng pagmimina ay konektado at handa ng i-export, sila ay bihirang kumonekta sa federal capital. Halimbawa, sa pagitan ng kabisera ng DRC, Kinshasa, at ang mayamang mapagkukunang rehiyon ng Katanga, ay matatagpuan ang halos 1,600 kilometer ng rainforest. Ang terrain na ito ay halos hindi madaanan, at ang dalawang panig ng bansa ay may kaunting komunikasyon sa pagitan. Hindi na nakakagulat. Ang mga lokal na power broker ay hiwalay sa federal na pamahalaan at kadalasan ay gumagawa ng kanilang sariling gawain. Nagkataon lang na naghahanap na ngayon ang Amerika ng mga negosyo sa mismong rehiyon ng Katanga. Ang bahaging ito ng DRC ay may pinakamalaking supply ng cobalt sa mundo, na tinatayang nasa 70 hanggang 80% ng pandaigdigang produksyon. Samantala, ang karatig na Zambia ay isang pangunahing pinagkukunan ng copper. Nagtataglay ito ng 6% ng mga kilalang reserbang tanso sa buong mundo. Ngunit higit sa lahat, ito ang may pinakamataas na deposito ng grade sa talaan. Dahil dito, ang DRC at Zambia ay nasa sentro ng pag-aagawan para sa mga kritikal na mineral upang kunin ang mga mapagkukunan ng Congolese at Zambian. Nag-pledge si Pangulong Biden ng $360 million para muling buhayin ang koridor ng Lobito. Kasunod ito ng naunang pledge ng isang consortium ng mga private investors na mamuhunan ng higit sa $450 million sa nauugnay na proyektong pang-imprastruktura. Higit pa rito, halos kasabay nito, noong Nobyembre ng 2023, ang African Development Bank ay tumalon din sa bandwagon na tumutulong na makalikom ng $1.6 billion sa financing habang ito ay nag-aambag mismo ng humigit kumulang $500 milyong. Sa kabuuan, iyon ay isang kapalaran sa mga pamumuhunan. Ang kahabaan ng riles ay sasaklawin ng higit sa 1,300 kilometer sa magkabilang dulo nito. Sa orihinal, ang riles ay itinayo ng Belgium at Portugal noong 1905, ngunit ang isang bahagi ng link ay nawasak noong digmaang sibil ng Angola at ngayon ay hindi na ginagamit. Ngayon ay nilalayo ng Amerika na ibalik at ayusin ang riles, partikular na ang bahaging mula Ndola at Chingola hanggang sa tawiran sa hangganan ng Jimbay. Ang paggawa nito ay magpapahintulot sa mga American multinationals na ilipat ang mga kritikal na mineral sa daungan ng Lobito sa Angola at mula ron ay magpapadala sa karagatang Atlantiko. Tinatantya ng International Energy Agency na sa pagitan ng 2020 at 2040, ang demand para sa nickel at cobalt ay tataas ng 20 beses, para sa graphite ng 25 beses, at para sa lithium ng higit sa 40 beses. Kaya naman ang ideya ay para sa Lobito Corridor na tumulong sa pagmamaneho ng tumaas na dami ng trapiko papunta sa linya ng tren. Ngunit ang plano ay mas malaki kaysa sa isang riles lamang upang lubos na ma-exploit ang mineral belt at gawin ito ng mabisa. Kailangang tumaas ang produksyon. Sa katunayan, nais ng Amerika na i-upgrade ang railway sa isang value chain na hindi lamang mag-e-export ng mga kritikal na mineral, ngunit magpapaunlad din ng negosyo at mga commercial na aktibidad. Upang bigyang diin pa ang punto, ang World Bank ay naglaan ng $300 million para sa sarili.
upang pondohan ang Economic Diversification Plan para sa Angola. Ang proyektong ito, na naaprubahan noong Mayo ng 2023, ay direktang mag-aambag sa paggawa ng Lobito Corridor sa isang value chain. Sa unang bahagi, ang chain ay maaaring mag-host ng mga planta ng refining at processing, ngunit habang ang mga tao ay labas-pasok at habang dumarami ang commercial activity, ang mga bagong bayan ay lilitaw at ang chain ay maaaring magkaroon ng sarili nitong buhay. Maaari itong umabot ng mga dekada upang mabuo. Pero ganyan nag-i-evolve ang urban life. Sa pamamagitan ng paggawa ng Lobito Corridor na maging Lobito Value Chain, umaasa si Biden na palakasin ang ugnayan sa mga bansang Aprikano sa panahong ang foreign direct investment sa China ay nasa pinakamababa sa mga dekada. Para sa Amerika, ito ay isang window of opportunity upang patumbahin ang China mula sa kanyang African throne bilang bahagi ng kanyang charm offensive. Bumisita si Vice President Harris nang hindi bababa sa 3 bansa sa Africa noong 2023. Hindi alam kung ito ay gagawa ng anumang kabutihan. Parehong tinitingnan ng Washington at Beijing ang parehong paligid, naghahanap ng mga paraan upang masecure ang mga bagong koridor para sa mga strategic raw materials. May head start ang China. Ito ang pinakamalaking kasosyo sa kalakalan ng Africa at naging 15 magkakasunod na taon sa gitna ng pagsisikap ng Amerika na buuin muli ang Lobito Corridor at mag-drive ng mga pag-export sa Atlantic. Ang mga Chinese ay hindi eksaktong nakaupo sa kanilang mga kamay sa Tanzania at Zambia. Nakikiusap ang China na kunin ang mga operasyon ng Tanzania-Zambia Railway Authority o TAZARA sa madaling salita. Ang riles na ito ay tumatakbo mula sa gitnang Zambia hanggang sa daungan ng Dar es Salaam sa Tanzania na nakaangkla sa Indian Ocean. Ito ay unang pinunduhan at itinayo ng China mismo noong 1975 ng mga panahong wala pa itong revenue stream na meron ito ngayon. Ngunit noon pa man, kinilala na ng mga mambabatas na Chinese ang kahalagahan ng mga kritikal na mineral. Ang riles ng TAZARA ay halos kapareho ang haba ng linya ng Lobito at tulad ng kambal nito sa kanluran, ang linya ng TAZARA ay nagkagulo at nabulok din nitong mga nakaraang panahon. At kung paanong ang Amerika ay naghahanap na buuin muli ang linya ng Lobito, nais din ng China na gawin din ito sa linya ng TAZARA. Nakipagnegosasyon ng Beijing sa pagkuha ng railway sa loob ng maraming taon, pinakahuli noong Pebrero ng 2024. Nag-alok ito ng $1 bilyong para i-refurbish ang infrastruktura at kunin ang mga operasyon nito sa linya. Maaaring isaalang-alang pa ng China na iugnay ang linya ng TAZARA sa Lubumbashi, ang kapital ng Katanga na sagana sa cobalt. Ang paggawa nito ay magdadala ng Congolese cobalt sa Asia Pacific at secure ang diskarte ng China sa mga nakakagambalang teknolohiya sa parehong oras. Sa katunayan, ang $1 bilyon ay maaaring hindi gaanong kalaki kung ihahambing sa mga nakaraang investments ng China sa Africa. Gayunpaman, ang China ay kasalukuyang dumaranas ng pagbagsak ng ekonomiya at mula noong 2023 ay lumayo na ito sa malalaking proyektong pang-infrastruktura sa Africa. Nagbago na ang Beijing. Ito ay mas maingat na kapag gumagastos at hindi na ito gumagawa ng $1 bilyong na ventures. Walang bagong mega projects ang inihayag mula noon. Kaya ang desisyon ng China na mag-invest ng $1 bilyon sa railway ng TAZARA ay nagbibigay ng isang interesting context. Ito ay nagpapahiwatig ng isang pangmatagalang geo-economic blueprint. Kung tatanawin sa susunod na dekada, maaaring kunin pa ng China ang isang pahina mula sa American playbook at gawing value chain ng TAZARA Railway sa sarili nitong karapatan. Ang geopolitics ng rehiyon ay medyo literal na pagpipilian sa pagitan ng kanluran at silangan. Kung isasaalang-alang ang mga katotohanan sa lupa, ang mga bansang Aprikano kung saan dumaraan ang mga koridor ay maaaring mas gusto na gamitin ang mga interes ng Amerika laban sa mga interes ng mga Chinese at vice versa, kahit na ang Beijing ay nag-aalok ng mas mahusay na mga tuntunin at mas pinahusay na kapasidad. Ang Angola, Zambia, Tanzania
at ang Democratic Republic of Congo ay maaring protektahan ang kanilang mga posisyon upang makuha ang pinakamahusay na deal na posible. Mas nakakahimok ang bargaining power ng China dahil sa Memorandum of Understanding na nilagdaan nito sa karamihan ng mga bansa sa Africa isang dekada na ang nakararaan. Simula noon, ang China ay inilunsad sa kontinente sa pamamagitan ng Belt and Road Initiative. Sa nakalipas na 2 dekada, ang mga kumpanyang pag-aari ng Estado ng China ay namuhunan ng humigit kumulang $170 billion sa malalaking proyektong pang-imprastruktura sa buong kontinente. Kabilang dito ang mga ports, airports, railways, highways, network ng telecommunication at iba pa. Ang mga investments na ito ay nagbigay daan sa mga kumpanyang Chinese na bumuo ng mga panrehiyong pakikipagsosyo na may layuning kumuha ng mga kritikal na mineral at ipadala ang mga ito sa China. At habang ang Beijing ay maaring hindi na gumagawa ng $bilyong na proyekto sa Africa, ang mga nakaraang investments nito ay mabigat pa rin. Higit pa rito, ang mga Amerikano o ang mga Europeo ay hindi nangunguna sa teknolohiya ng EV. Halos 70% ng component manufacturing ng cell ay nagaganap sa Asia, kung saan ang China ay may mga kahangahangang kakayahan sa EV. Sa katunayan, ang pinakamalaking Chinese EV manufacturer, ang BYD, ay nalampasan ang Tesla sa mga tuntunin ng production ng EV. Ayon sa ika-4 na quarter ng taon ng pananalapi noong 2023, para sa mga Africans, nag-aalok ang Beijing ng mas mahusay na mga tuntunin sa negosyo, ngunit maaari pa nilang tanggapin ang mga American investors na bawasan ang kanilang exposure sa China. Ang mga relasyon sa pagitan ng Angola at ng Kanluran ay patuloy na lumago mula noong ito ay sumali sa World Trade Organization noong 1996. Ang bansa ay may malawak na hydrocarbon deposits at nasa pagitan ng gitna at timog na bahagi ng Africa. Higit sa lahat, ang Angola ay natatangi sa mga sub-Saharan na bansa sa pagkakaroon ng navigable na ilog kung saan maaaring dumaan ang mga kalakal sa gitna, kaya ang Angola ay hindi naghahangad na itali ang sarili sa China. Maaaring mas gusto nitong manatiling bukas ang mga pagpipilian nito. Ang parehong prinsipyo ay naaangkop sa Zambia. Ito ay may pinakamataas na grade na deposito ng copper sa planeta at ang Lubito at ang mga linya ng tren ng Tazara ay nagmula sa teritoryo nito. Kung mapapanatili ng Zambia ang balanse sa pagitan ng silangan at kanlurang mga koridor, sa kalaunan ay malilinang nito ang mas matibay na ugnayan sa parehong bansa na Amerika at China. Hindi na kailangang ihiwalay ang isa sa 2 pinakamalaking ekonomiya sa isa pa. Samantala, para sa Democratic Republic of Congo, iba ang stake. Ang bansa ay naging isang bigong estado mula noong 2006 na walang nakikitang pag-aayos. Isang dosenang insurgencies ang laganap sa malalayong probinsya nito at ang malawakang proxy conflict ay nagpapatuloy sa mga kapitbahay nito. Halos hindi involved ang Amerika at kapag nangyari ito, nakatutok ito sa pagpapatatag ng bansa at pagbibigay ng makataong tulong. Ang kalakalan sa pagitan ng DRC at US ay nasa maliit na 333 million kumpara sa Amerika. May kalamangan ng China sa risk tolerance. Mayroon itong malalim na ugnayan sa negosyo sa DRC at may higit na kapangyarihan sa bansa. Dahil dito, ang DRC ay malamang na manatiling malapit sa panig ng China sa nakikitang hinaharap na isinasaalang-alang ang lahat, maaaring gusto pa rin ng mga Africans na mag-ingat. Ang pagupo sa fence ng masyadong matagal ay maaaring magresulta sa mga splinters. Ang mga minahan ngayon sa mineral belt ay nakaupo sa sentro ng scramble para sa mga kritikal na mineral. Ang mga resources na ito ay sumusuporta sa mga operasyon ng modern societies, economies and weapons. Ngunit ang scramble na iyon para sa mga minahan at mga resources ay maaring maging isang scramble para sa teritoryo at sa huli, isang scramble para sa mga bansa. Ito ay isang kwentong nakita na ng Africa noon at hindi ito natapos ng maayos. Kung nakakapagsalita lamang ang mga minahan sa mineral belt, sisigaw sila sa galit. Ngayong natapos na natin ang video,
Gusto kong sabihin sa iyo ang tungkol sa sponsor ngayon, ang West Haven Gold Corporation. Sila ay isang junior mining at exploration company na nakafocus sa ginto. Makikita mo ang kanilang sticker symbol sa screen. Para lamang sa isang mabilis na pagbabalik-tanaw, isa sa mga dahilan kung bakit ko binabantayan ang mga kumpanya tulad ng West Haven ay dahil karamihan sa nangyayari sa mundo ngayon, maging Chinese at Americans na nag-aagawan para sa pangingibabaw sa Africa o sa ibang lugar, karamihan dito ay umiikot sa likas na yaman. Ang ginto ay isang kamanghamanghang resources dahil ito ay timeless storage ang value. Ito ay nagpapanatili ng halaga sa paglipas ng panahon at ginagawa itong isang ligtas na bet sa panahon ng inflation o economic instability. Ang West Haven ay isa sa mga kumpanyang aktwal na kumukuha ng ginto mula sa lupa at sa demand para sa ginto mula sa chart na bumabasag sa $2,000 kada ounce, tiyak na nasa tamang negosyo sila. Ang West Haven ay nakabase sa Vancouver, Canada. Nakatayo sila sa gitna ng isang medyo bago at hindi pa gaanong na-explore na gold belt sa timog kanluran ng British Columbia, na isa sa pinaka-friendliest na mining jurisdictions sa North America. Ngayon kapag sinusuri ang mga kumpanya ng pagmimina, mahalagang maunawaan ang ilang mga bagay. Ang kanilang package ng lupa ay una at pangunahin. Kailangan mong maunawaan ang package ng lupa. Iyan ang bread and butter ng anumang kumpanya ng pagmimina at exploration. Ang West Haven ay may 4 na malalaking pag-aari sa buong timog kanluran ng British Columbia. Kung hindi ka pamilyar sa kung saan iyon, tingnan ito. Narito ang mapa ng British Columbia. Dito mismo sa dilaw ay ang gold belt nito. Ayon sa gobyerno ng Canada, ang rehiyon ay may hawak na 280 million ounce ng ginto. Iyan ay maraming kayamanan na naghihintay na mahukay. Ang research paper na ito ay mula sa website ng Ministry of Energy and Mines. Ang West Haven ay nakatayo sa gitna ng Gold Belt, malapit lang sa Fraser River. Sinadya nilang binili ang lupang ito para sa mga prospect nito noong 2018. Gumawa ng malaking pagtuklas ang West Haven sa shovel nose property nito na humantong sa presyo ng stock nito na tumaas sa $1.35. Iyon ang karaniwang nangyayari kapag ang isang kumpanya ng pagmimina ay nag-anunsyo ng mga positibong resulta ng drilling. Hindi ito palaging naglalaro ng ganoon, ngunit sa pangkalahatan, tumataas ang mga presyo kapag inanunsyo ang mga positibong resulta at doon mo makikita ang malalaking kumpanya ng ginto na pumapasok at sinubukang kumuha o gumawa ng malaking pamumuhunan. Noong 2022, ginawa iyon ng Franco-Nevada Corporation sa pamamagitan ng pagpasok ng financing arrangement sa West Haven na nagkakahalaga ng $10 milyong. Para sa karagdagang konteksto, ang Franco-Nevada ay isa sa nangungunang gold-focused royalty at streaming na kumpanya sa mundo na may malaki at magkakaibang portfolio. Ito ay kasalukuyang nakikipagkalakalan sa isang $23 billion na market cap. Kaya iyon ay isang malaking pamumuhunan mula sa isang kapanipaniwala at matatag na kumpanya sa industriya. Kung ang isang pangunahing manlalaro ay nakakita ng ilang potensyal noon, marami pang dapat abangan ngayon. Kamakailan lang nakatanggap ang West Haven ng 650 drill hole permit sa shovel nose property nito. Ang mga priority drill target para sa 2024 ay napili na. At ngayon ito ay isang game na naghihintay lamang. Kung gumawa ang West Haven ng isa pang malaking pagtuklas tulad ng ginawa nila noong 2018, maaari itong maging isang game changer. Muli, ang pagmimina ay speculative, kaya mahalagang gawin ang iyong angkop na pagsusumikap sa isang kumpanya. Makikita mo kung ano ang nangyari sa kanilang presyo ng stock pagkatapos na ipahayag ang mga positibong resulta. Tumalon ito mula 0.25 hanggang $1.35. Ang mga presyo ay patuloy na bumaba pagkatapos at iyon ang dahilan kung bakit ang West Haven ay partikular na interesting dahil ngayon ay bumalik ito sa dati bago ang discovery noong 2018. Ito ay tulad ng pagbili ng Bitcoin noong 2018 pagkatapos ng jump at drop nito.
para lamang ito sa pag-shoot sa buwan makalipas ang ilang taon. Kaya ito ay tiyak na isang research opportunity. Muli, narito ang kanilang simbolo ng sticker sa screen. Mag-iiwan din ako ng link sa kanilang website sa description. Ang West Haven ay isang pampublikong kumpanya, kaya lahat ng impormasyon ay magagamit. Tiyaking gawin ang iyong sariling angkop na pagsusumikap. Nagbibigay lang ako ng ilang impormasyon tungkol sa kumpanya at sa kasaysayan ng lugar.